Kamusta po mga kabarangay? Kuya Nonoy Direk Rene muli dito po sa Barangay New Zealand. A few months ago ay nakapanayan po natin mula sa Estados Unidos si Princess Punsalan. Ito pong batikang artista. Ngayon ay isang nurse na po, no? Nasa Amerika na po siya. Throwback po tayo dito sa ating Barangay New Zealand with Princess Punsalan. Magandang umaga mga kabarangay. Welcome back sa ating Netkapihan, Talakayan at Chikahan. Ako po inyong Kuya Rene, ang inyong Direk Rene dito po sa ating programa. At sa araw na to, no? Actually sa umagang ito, daling araw po dito sa ating Aotearoa, New Zealand. Pero importante po ang ating mga kapanayan dahil siya po ay nasa Estados Unidos. At siya po ay isa sa mga kilala natin sa larangan ng media, sa pelikula. At walang iba kundi po ang ating hinahangaan na si Princess Punsalan. Princess, magandang umaga rin dyan sa iyo, ano? Magandang umaga po, Direk Rene. So, umaga rin dyan sa California. And kumusta ka na, Princess? How are you? Okay naman. There are good days and bad days. But salamat naman sa Diyos at we are on the brighter side of things now. Naging masyadong mahirap para sa akin yung siguro 3 months in nung pandemya. Kasi alam niyo yung siyempre dito sa Amerika, hindi katulad sa Pilipinas na may kasama sa bahay, may kasambahay, or yaya. So, syempre ako lahat. Tapos hindi ako makapagtrabaho. Tapos nag-a-adjust ako sa bagong role ko bilang teacher ng anak ko. Hindi naman ako magaling na teacher. So, ang hirap. Tapos, dahil naninibago yung anak ko, tinatanong niya, bakit ba kailangan mag-aral? Ay, nako. Ay, mahaba ang sagot. Mahaba ang sagot ko dyan, anak. Pero the long and short of it, excuse me, mahirap magtrabaho pag hindi ka marunong magbilang at magsulat at magbasa. Gusto pa naman niya mag-artista someday. Hindi ka pwede mag-artista kung hindi ka pwede magbasa ng script. At kung hindi ka marunong magbilang, hindi mo alam kung kulang o sobra ang bayad sa'yo. Or yung... Diba? Very practical ang iyong explanation, ano. And your daughter is only 6 years old, kaya talagang nakatutok ang nakatutok ka sa anong kung magiging gusto niya maging artista, hindi mo naman siguro pipigilan kung ano yung gusto niya. Hindi ko pipigilan, pero kailangan mag-aral muna siya. I mean, importante, I guess, isa akong traditional na parent, kailangan importante ang edukasyon para maging pundasyon ng kanyang buhay. So, para sa akin, importante na mag-aral muna siya, tsaka na yung pag-aartista dahil magiging distraction lang yan sa kanya. Knowing her personality, madidistract siya at ngayon pa nga lang ayaw na mag-aral, di mas lalo na pag kumikita siya ng sarili niyang pera. That's correct. Yan din ba yung parang yan ba yung ugat din ng nakuha mo from Tatang Orly and kay Ma'am Helen na education is very important? Yun din ang nila. Opo. Nakuha ko yung value na yon sa aking nanay dahil yun na idinikdik niya sa isip namin magkakapatid na importante talagang edukasyon. At ngayon na meron na rin ako sarili kong anak at pamilya, nakita ko kung gaano ka-importante. Oo, syempre, pwedeng mabuhay kahit walang edukasyon dahil maraming street smart dyan. Pero, hindi magiging kasing hirap nung style na ganung pamumuhay kung meron kang pwedeng backup plan para magkaroon ng trabaho. Yung saan ka high school at kolehiyo sa ating? Sa Pilipinas po nag-aral ako sa St. Scholastica's Academy sa Marikina. Grade school and high school. Tapos nung college, 2.5-year course ako ng interior design sa Philippine School of Interior Design dahil yun ang gusto ng nanay ko. Yun ang, sabi niya, creative ka, so mas maganda na itong kunin mo dahil nung 80s yun pong uso. And then
So dahil mabait akong anak, sinunod ko siya. Pero hindi ko naman ginamit dahil hindi yun ang interest ko. After nun, pinilit ko pa rin dahil gusto ko magkaroon ng bachelor's degree. Tinuloy ko sa Philippine Women's University. Pero after a while, nahirapan na talaga akong pagsabayin ng pag-aartista at saka ang pag-aaral. So, kinailangan ko nang itigil dahil hindi rin naman din talaga yun ang interest ko. Pero bago ako nag-kolehiyo, actually, ang gusto ko maging doktor. Kaya, nung nag-asawa po ako at lumipad papuntang Amerika, naisip ko sana gusto ko maging doktor. Pero dahil late na yung edad ko, napag-usapan namin ng asawa ko na parang hindi cost efficient na mag-doktor pa ako dahil baka by the time na mag-graduate ako, magre-retire na ako. So, ayan. So, since health din naman at healthcare din naman ang pinasok ko, kundi ang pag-nurse. Ayun. Bakit pagdodoktor? Kasi by then, nagaganap ka na ng mga roles sa pelikula. Yung ba ay parang nakikita mo sa mga sa mga kasama mga artista na doktor? Kaya bakit gusto mo maging doktor noon? I guess kasi yung personality ko very nurturing and I want to solve problems. I want to help people. Gusto kong tulungan ng mga tao na mas maibsan yung kanilang mga paghihirap o kumbaga sa kanilang physical ailments. Maalaga akong tao. Kaya siguro doon napunta yung aking pagkahilig sana. Kaya lang hindi rin ako nagkaroon ng kumpiyansa sa sarili ko. Kaya hindi ko na ipaglaban sa nanay ko na yun ang gusto kong kunin. So you did not practice yung interior design sa PSID. Pero talagang porsigido ka. So when you came to the States, nag-aral ka ng nursing. And now nakapag-practice ka ng nursing, di ba? Bagong mag-lockdown. How was it? How was it practicing as a nurse? Tapos makita ka ng mga kapwa mo, si Princess ito, parang gano'n. Paano? Actually, stressful ang trabaho ng nurse kasi takot ako magkamali. Siyempre, buhay ang hawak mo doon eh. Kung magkamali ako, merong pwedeng mamatay o pwedeng mapahamak. So, dahil dinidibdib ko yung trabaho ko, nasa stress ako talaga. And then, tapos, sa sobrang dami ng kailangang gawin, kulang talaga ang oras kunyari, kung 8-hour shift yon, kulang yung 8 hours. Minsan, kulang din yung 12 hours kung 12 hours yung shift. Kaya nai-stress ako. Lalo na kung kunyari may mga pasyente na gusto makipag-usap. And ako yung tipong tao na nararamdaman ko yung nararamdaman ng ibang tao. Empath daw ang tawag doon. So, pag naramdaman ko na kailangan ng pasyente ng kausap, pinakikinggan ko kung anong gusto niyang sabihin dahil minsan may mga tao na hindi naman nila kailangan ng basta lang na gamot. Gusto nila din marinig ng tao kung ano yung nararamdaman talaga nila. So, isang dahilan din kung bakit mas lalo ako nasa stress sa trabaho dahil lalong kumukunti yung oras ko para servisyoan yung iba pang pasyente. Pero namimiss ko ngayon na hindi ako nakakapagtrabaho yung bedside experience, yung pakikitungo ko sa mga pasyente, namimiss ko yun. Sa ospital ka you're working as a nurse sa hospital o sa isang rest home or paano? Nung umpisa ho, nasa registry ako. So sa ospital ako nagtatrabaho o pinapadala. Pero after a while, lumipat kami ng residence, ng tirahan, napunta ako sa home health. Mas nagustuhan ko yun kasi mas flexible ang oras. Pero nitong huli, nasa hospice na ako na napunta. At nagustuhan ko rin kasi yun nga, flexible yung oras at hindi ako kailangan magmadali
sa pakikitungo ko, pakipag-usap ko doon sa pasyente at sa pamilya ng pasyente. Kaya yun ang mas na-enjoy ko talaga. At malamang yun ang babalikan ko. Tsaka kasi pag hospice, di ba, ito yung parang yung end of life or something like that. End of life pa po. Malapit nang dumating ang oras. At I feel like hindi ako natatakot na humarap sa kamatayan. Kasi alam ko, tanggap ko bilang tao na lahat ng ipinapanganak may expiration date. Hindi natin alam, may mga iba mas nauuna, may mas nahuhuli. Pero that inevitable at mangyayari po talaga yon. Na ang feeling ko, ang contribution ko na lang ay maging mas komportable ang kanilang pag-alis. Yung faith, yung hinuhugutan mo, it has been with you even way back na nasa Pilipinas ka, Princess, ano? Because you've been working in an industry na yung sa showbiz, no? Talagang ang daming kung ano-anong nangyayari. But your faith, you were well grounded talaga sa yung pananampalataya, and you carry it with you up to now. Opo. Nagpapasalamat ako na maaga akong nagkaroon ng kamalayan tungkol sa mga spiritual na bagay kasi yun na naging gabay ko. Ang daming bagyo na dumating sa buhay ko na mga challenges, at kung hindi matatag yung pananampalataya ko, sigurado na pariwara na ako. O malamang patay na ako ngayon. Okay, I understand. Alam mo, sa ilang sandaling kausap kita, magaling pa rin ang Tagalog, ang pananagalog mo, no? Walang accent, pati yung choice of words na ano yan, dahil sa kahit na nandyan ka na, you were still doing some special roles sa pelikula, sa TV, parang ganon, Princess? Siguro ho, yung unang-una na yung nung high school, naging malapit ako sa aming homeschool teacher na isang Filipino teacher, si Ginang Didolo. So, yung aking pananagalog base sa kanyang impluwensya. Pagkatapos nung nagsimula akong maging consistent na bilang artista, ang panunulat nung unang panahon, ng mga bandang 80s, base sa Tagalog na, yung totoong Tagalog po, na hindi pa Taglish ng mga panahon na yun Kaya dun ho ako nahasa, yung tipong malalim na formal na Tagalog. Which is matamis ba yun? Yung sa parinig natin, parang masarap ba? Lalo na tayo, ikaw, ako, yung iba siguro mga nakikinig sa nanonood sa atin, ay nakatira sa ibang bansa na minsan ay hindi na malimit na naririnig ang pananagalog. Ano po. Nabasa ko sa iyong latest Instagram post na meron kang sinusulat na screenplay. Okay lang ba nabanggitin ko yun? Okay lang ho. Kaya lang wala pa akong kalayaan na magsalita tungkol sa kung ano yung plot. Pero ang masasabi ko tungkol sa isang tao na malapit sa akin. At gusto ko lang ihayag kung ano yung katotohanan sa isang paraan na magiging encouraging para sa mga manonood. So, this is still a work in progress, and it doesn't matter kung magiging pelikula siya o hindi, basta gusto mo siyang isulat. That's very good. Totoo po. That's very good. Yan ba yung iyong unang naisulat na screenplay? Hindi po. Pangalawa na po ito kung matatapos ko. I think siguro po may mga pagkakataon na pag may mga pinagdadaanan tayo or panahon ng buhay mo na nagbabalik tanaw ka at gusto mong parang pinoprocess ba yung kung ano ba yung mga nangyari. Sa akin nakakatulong ho ang pagsusulat. That's correct. Dahil hindi lang naman sa
sa pagsa-screenplay ang pagsusulat ko, meron din po akong diary. Simula nung ako'y 13 taong gulang. So, wow. Marami akong pwedeng isulat. Pero nakakatulong ho sa pagproseso ng mga pakiramdam, ng thoughts and feelings. Yung pag sinusulat mo yung thoughts mo, even my prayer, sinusulat ko yun kasi gusto kong balikan balang araw. Alin ba dito mga nasagot na? At nakakatuwa makita yung parang, uy, nasagot na to. That's good. Yung speaking of what you're writing, is it in English or in Filipino or halo? English po. Kailangan pakiramdam ko kailangan gawing sa English. Parang katulad po nitong huling pelikula ng Mulan. Tungkol po sa mga Chino ito, pero naka-English po ang kanilang lengguwahe. So mas gusto ko sana mas maraming ma-reach nitong kung sakaling magawang pelikula, kung sakaling maging pelikula siya. Gusto ko mas marami ang makaintindi kung ano ba yung gusto kong sabihin. You talk about Mulan. Ano ang connection with you and Mulan, Princess, na you did? I think ang naging connection ko doon sa pelikulang yun may mga bagay na kinatatakutan mo pero kailangan mong harapin. At okay lang na meron ka nararamdaman na takot dahil kung walang ang linya sa pelikula, if there's no fear, there's no courage. Hindi totoong katapangan yun kung hindi mo nararamdaman ng takot. Meron ka mang maramdaman ng takot pero makukuha mo ang lakas ng loob para harapin yon kung magdedesisyon ka. At kung tama ang pinaglalaban. And speaking of writing na rin naman, meron ka bang parang, kasi di ba sa ating mga sa Christian community, merong word of the day, di ba? Parang ganon, no? Meron ka bang word of the year? Halimbawa, sa taong ito yung word na dyan iikot ang buhay ko, yan ang magiging inspirasyon ko. Kasi yung iba, naririnig ko, yung word of the year nila is rejoice. This year, I will rejoice. Whatever it is that comes my way, I will lift it up to Him and I will rejoice. Meron pa bang parang ganyan na word of the year na masasabi mong... Meron hindi ko memoryado word for word, pero alam ko na galing siya sa Joshua chapter 1 verse 9. Something like, have I not commanded you? Do not fear, for I will be with you. Something like that. Parang, I have no fear, I will be with you. Just go. As I was with Moses, I will be with you. How do you, fellowship or sa bahay lang, online, no? Kasi hindi pwedeng face-to-face ngayon. Opo. So, ngayon, ang services ay online. Pero weekly, meron po akong ina-attendan na Zoom meeting. May live group. May small group kami na nagkikita-kita kami every week. Na nakakatawa kasi na-meet ko sila nung simula ng pandemya. So, hindi ko sila physically na-meet. sa online ko lang sila nakilala. Pero kahit na gano'n, na halos 1 taon na kaming magkakakilala ngayon, naging malalim ang pagsasama namin at pagkakakilanlan sa isa't isa sa pamamagitan ng Zoom. Are they from the Philippines or sa United States o iba-iba? Majority po sa kanila ay galing sa Pilipinas pero nakatira po dito sa LA. Sa LA. And you were talking about earlier offline na sa LA nga, no? Hindi pa pwede pala yung dine-in ba yun? Opo. Sa ngayon, hindi pa pwede ang dining in. Kasi nga nag-spike po ang cases lalo na after the holiday season. So ngayon medyo pababa na ang trend pero still wala pa rin pong mga kama sa
parang very, very limited ang mga kama sa ospital, na kaya rin po ang naging dahilan ng pag-shutdown ulit ng Hollywood. Kasi sabi nila, pag nagpa-shooting sila at may nabalian ng buto, kunyari, dahil may aksidente, hindi nila pwede ipadala sa ospital dahil hindi mabibigyan ng tamang medical care. Kasi ang antayan ngayon sa ER, oras-oras talaga, hours. At naghihintay ang mga ambulansya sa labas ng ER para mabigyan ng tulong yung mga taong nasa emergency supposedly. Parang na-imagine ko, nakapila yung mga ambulance, no? Parang gano'n. Opo. Kaya madalas kailangan nilang ilabas ng city or maghahanap sila ng ibang city na merong available na bed para doon sa pasyente nila. Yung speaking of Hollywood, syempre, nakakakita ka ba ng mga, nung wala pang pandemic, yung mga Hollywood stars na nag-grocery, may nakita ka pang mga gano'n na princess? Ang pangalan si Kutcher. At saka si Myla Kunis. Myla Kunis at saka yung sino yung boyfriend niya nun? Yung dating naging boyfriend ni Demi Moore. Okay. So sila sa supermarket. Nasa labas po ng Whole Foods grocery. Umiinom sila ng fruit shake, gano'n, nasa kanto sila nag-iintay ng walk light. Ang sweet ng lalaki, niyayakap niya yung babae nasa harap, tapos niyayakap niya gano'n. Tapos minsan po nakita ko si Bruce Willis na nagda-drive sa harap ko. Maganda yung kotse niya. Napangangan na lang ako. Tapos minsan si Paul Giamatti, nagpunta nasa park kami ng anak ko. Tapos si Paul may dala siya isang bata lalaki. Naglalaro niya yung anak ko at saka yung anak niya. Tapos tingin sa kanya. Sabi ko, kilala ko itong taon. Saan ko ba ito nakita? Parang familiar yung mukha nitong taon to. Pero hindi ko na alala ko ng pangalan niya until nung umuwi na ako at parang nisip-isip ko talaga kung sino siya. yung latest movie na Yellow Rose, no? I think it has opened already sa Pilipinas noong January 29. So you're part of that film, you're cast dyan sa pelikula. So etong nung ginawa ito, was it done during the pandemic na yung film or before? Hindi po. Nag-audition po ako ng 2014. Pero nag-shoot kami 2018. Natapos yung pelikula at nag-premiere sa mga film festivals ng 2019. Last year, nung December lang po ipinalabas dito sa Amerika at Canada. Tapos ngayon, itong buwan na to, at kahapon, pinalabas sa Pilipinas. Nag-start ang streaming sa Pilipinas. Natutuwa naman po ako na yung ginawa namin dito nakarating na po sa Pilipinas. So pang film festival pala siya muna bago siya pinalabas sa regular screening, Opo, kasi po yun ang isang paraan para mag-create ng ingay para mabili siya ng malaking kumpanya. Kasi ang distribution po ang problema lagi ng independent films. So kung merong mga interesadong gumawa ng independent films, usually yun po ang route. Pagkatapos pag nagawa ng pelikula mo, kailangan isali mo sa mga film festival. Pag nagkaroon ng recognition sa film festival, magkakaroon ng ingay para sa pelikula mo at yun ang magiging daan. Baka sakaling mapansin ng big companies para ma-acquire, para magkaroon ng magandang distribution. At kung dito po mga kaibigan, ang oras natin ay halos after 4 o'clock. Ganun din po sa California, mga 7 in the morning, Princess. Apo. At sabi ni Princess sa akin kanina offline, pasensya ka na kasi maaga sa'yo, maaga rin sa akin kasi
yung mga amo niya pag nagising na, syempre yung 6 years old, di ba? Talagang sabi mo nga, clingy nga siya ngayon dahil siguro yung wala na siyang yung hindi siya nakakalabas, parang gano'n. And you were saying offline also, yung mga schools parang they were forced to open dahil sa mental health ng mga estudyante. So, a few hours or a few days, they go to school. Ganun ba yung nangyari, no? Opo. Nauna na yata yung sa Las Vegas, napilitan sila talaga. Kasi napansin nila na malaking epekto sa pag-iisip ng mga bata kapag bigla-bigla nawala ng socialization. Lalo na sa maliliit, importante sa kanila more than yung pag-aaral sa libro, mas importante sa kanila yung paano makitungo sa kapwa bata, paano matutong mag-share, paano mag-process ng feelings, kung paano mag-withhold ng galit, yung ganun ba. Marami silang natututunan sa laro. At yun ang nami-miss nila ngayon. Kaya with a strict protocol, unti-unti binabalik na nila ulit yung mga bata sa eskwelahan. Nami-miss mo ba ang show business, Princess? I mean, kasi kahit nasa Amerika ka, from time to time, gumagawa ka pa rin ng pelikula, di ba? I mean, pag umuwi ka sa Philippines or nandyan ka sa Amerika, do you miss doing those acting, parang gano'n? Na-miss ko siya talaga kasi maraming taon ko siyang ginawa at nag-enjoy naman po talaga ako sa trabaho bilang isang artista. Hindi ko siguro masasabi to sa lahat ng mga artista, pero ako kasi hindi yung showbiz life ang malaki, hindi yun ang attractive para sa akin. Ang attraction sa akin hindi yung kung sikat ka or what. Hindi ko masyadong pinapansin yung pagiging pansinin. Ang mas gusto ko yung talagang yung art talaga ng unang-una yung pagbabasa ng magandang script. Enjoyable para sa akin yon. Talagang malinamnam para sa akin na magbasa ng magandang script. Tapos, habang binabasa ko, nag-i-imagine ako kung anong pwedeng mangyari sa eksena. Tapos, inilalagay ko yung sarili ko sa sitwasyon ng taong, nung role ko. Parang, paano pag nangyari sa akin to? Ano kaya mararamdaman ko? Tapos, yung pagsasabuhay ng role na yun, pagka nagte-taping na, masarap talaga para sa akin. At ang pinaka-joy ko is kung maniniwala yung nanonood na totoo yung emotions na pinapakita ko habang nangyayari yung eksena. Kasi maraming naniwala, maraming nagalit sa'yo kasi naging kontrobida ka dun sa... Talagang yung kontrabida yung paano yun? Kasi, di ba, you're known for yung yung sweet roles, gano'n. Tapos pag kontrabida, ibang klaseng yun, internalization ba tawag doon? Or paghahanda, Princess? Opo. Normally sa akin, ang mas nagiging effective, madalas mas nagiging effective ako bilang artista kung pinapattern ko sa totoong tao yung role ko. Yung role ni Selena, pinattern ko yung kanyang pamamaraan, yung kanyang ugali, yung kanyang look sa isang tao na totoong nakilala ko talaga at naging abusive siya sa akin nung maliit ako. Okay. So, yung panlilisik ng mata ng taong ito sa akin nung panahon na maliit ako, hindi ko makakalimutan. Kaya yung expression ng mukha na yun yung mukha nung kinatatakutan ng tao noon. And it was very effective dahil talagang yung role doon. Princess, you're married to an American, so your daughter is a Filipino-American. Tinuturuan mo ba siya ng Filipino yung salita natin, or yung first language niya is siyempre English, or hindi pa muna, or may age pa na dapat i-expose, tsaka yung mga values natin?
Sa values, definitely. Pinipilit kong ituro, lalo na yung respeto. Pero parang hirap ituro ang respeto dito sa Amerika. Yung mga bata, matabilang dila. Parang, ako, gusto kong sabunin ng bibig eh. Pero, yung pananalita, yung wika, nahihirapan ako ituro kasi hindi nga ako magaling na teacher, hindi ko siya makausap ng Tagalog. Pero may mga ilan-ilan na words na naaalala niya, katulad ng magandang umaga, magandang gabi po, salamat, at saka, ano ka ba? Pag nagagalit na ako. Ganun na po yun. How about Filipino food na for your daughter and your husband? Do they like to appreciate or you cook them Filipino food? Yung mga klase ng Filipino food na may international na taste, katulad po ng nilagang baka. Yung nilagang baka na merong cabbage, para siyang yung Irish corned beef stew ba tawag yes, doon? Parang pareho sila ng paraan ng pagluto eh. Tinola, ginataang, hindi po adobo. Kasi ayon yung amoy ng suka na merong bawang, masyadong malakas para sa kanila, hindi nila kinakaya. Anything na may bagoong or patis, hindi nila kinakaya. Dahil sinabi mo yung ginataan, ano yun? Ginataang manok. So, para siyang curry. Yes. Ginataang manok. Parang ang lasa niya medyo pagka-curry. Yeah. So, yung mga ganang international flavor, kaya nila. Pero yung talaga distinctly Filipino na merong kailangan acquired taste, hindi nila kaya. Ano yun? Ikaw ngayon ang nakakamiss nun, kumain ng may bagoong, yung gano'n. Kasi hindi yung mailuto. Hindi ka naman pwede pumunta sa mga kaibigan dahil naka-pandemic din. So, namimiss mo yung minsan nga, na-enjoy ko yung mga Filipino parties kasi doon ko lang natitikman yung talagang tunay na lutong Pilipino. So pagka mga ganong pagkakataon, minsan pababaunan ako ng pagkain. Titipid-tipidin ko yan, ilang araw kong kakainin yon. O kaya, i-freeze ko, yung ipa-portion ko, tapos i-freeze ko siya para sa ibang araw, pagka gusto ko siya ulit, pwede ko siyang i-microwave na lang. Talagang homebody, work from home, kana talaga, Princess, totally different from what you have experienced growing up in the Philippines, ano? At pero I'm sure this is the life that you want or you love now. You know, it's simpler, it's more fulfilling with your daughter, with your husband. At the same time, ang namimiss mo siguro nga yung pakikitungo as a nurse, kasi sa konting panahon na kausap kita, nafe-feel ko yung empath na sinasabi mo, no? Yan ay lalabas at lalabas kahit na sa iba't ibang paraan. Meron ka pa bang gustong nais gawin or now ay pwedeng masabi, i-develop ko na lang tong relationship ko, my family and everything? Sa ngayon, kontento ho ako sa kung anong kinalalagyan ko ngayon. Pero someday, pangarap ko ho na makapag-produce ng pelikula. Yes, may mga projects para sa akin na pwede dito sa Amerika. Pero iba pa rin po kung meron tayong control sa kung ano yung laman ng storya. At mukhang nagiging open po ang Hollywood para pakinggan ang kwento ng mga Pilipino. Kaya gusto ko pong talakayin ang mga kwento ng Pilipino sa pelikula at ihain sa Hollywood sana.
At hari nawa pagkatapos nitong pandemya at nagbukas ng mga borders ay makikita ka namin at makakapanayam ka namin dito sa Aotearoa, New Zealand dahil siyempre ang bansang New Zealand ay napaka masasabi nating safe ngayon, but not only that, magandang ang tanawin at magandang mag-relax and everything, Princess, I'd like to thank you, no, kasi naririnig ko parang nag-a-alarm na, baka malapit tayong malapit. Tsaka mahaba-haba na rin nating panayam. I'll leave it to you na you have your final message sa ating mga tagapanood, sa ating tagapakinig, lalong-lalo na sa panahon na ito ng pandemya at sa pananampalataya natin at pakikitungo sa ating pamilya. Sa lahat ng mga nanonood ngayon, alam ko na lahat tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan. Iba-iba ang pinanggalingan at iba-iba ang hinaharap. Pero definitely, ang isang bagay na alam kong pwede kong sabihin ay there's a higher being that is more powerful than us. Hindi natin kaya sigurong harapin ito ng tayo lamang, pero kung meron tayo mapanghahawakan na may kapangyarihan, mas madali nating malalampasan itong mga challenges na hinaharap natin. Meron tayong pag-asa. Magkakaroon tayo ng mas iba yung lakas kung meron tayong mapapanghawakan na mas sigurado at mas malakas kaysa sa atin. Maraming salamat, Princess, sa oras na binigay sa amin dito sa Aotearoa, New Zealand. At as I said, our prayer is for someday that we will see you here. But even before before that day comes, we wish you all the best, no? Salamat dito, po. lalong-lalo na dito sa kinakaharap nating pandemya. At ako personally, nakakuha ko ng parang lakas sa'yo kasi ang sinabi mo, handa kang harapin ang yung final destination natin, no? I think that is something that many of us fear for. Ako lalo, at my age, parang malapit na mag-retire. So parang but there's nothing to fear if you are ready and you have a very good life. Yeah. I have no fear kasi alam kong pag dumating na po yung araw na yon, makakaharap po ako sa Diyos ng walang takot. Dahil alam ko na hindi man ako naging perpektong tao, pero nagkaroon po ng kapatawaran ang lahat ng aking mga kasalanan dahil sa ginawa ni Kristo. Kaya meron akong hope na pagdating ng panahon na nalagutan ako ng hininga, pagising ko ulit, kasama ko na siya. Thank you very much, Princess. And all the best sa iyong ginagawa, teaching Ellie and Ellie, no? Ellie yung pangalan ng Ellie po. Ellie. Oo. And doing everything that you do and then going back to being a nurse para talagang kasi maaliwalas kitang-kita sa iyo na syempre naka-pandemic and everything na ikaw ay you're fully settled dyan sa California. Maraming salamat sa iyo muli, Princess, no? At diyan ka lang dahil papapicture tayo dahil next picture natin dito na sa New Zealand. Pero ngayon, mga kaibigan, nakapanayam po natin si Princess Punsalan mula po sa California. At tayo po nagpapasalamat dahil siya po ay nakapagbigay po sa atin ng napakagandang inspirasyon sa pamagitan po ng kanyang words of encouragement sa atin. Ako po muli ang inyong Kuya Rene, ang inyong Direk Rene, dito po sa Netkapihan, Talakayan at Chikahan. Maraming salamat muli at pinayagan ninyo kami ni Princess pumasok sa inyong mga tahanan at sa inyong mga puso sa araw na ito. Maraming salamat. Thank you, take care, and God bless. Maraming salamat po at pinayagan nyo kami ni Princess Punsalan pumasok sa inyong mga tahanan sa inyong mga puso sa araw na ito. Ako po muli ang inyong Kuya Nono, inyong Direk Rene dito po sa Barangay New Zealand.